everyone and welcome to the program. At syempre, welcome back din to reality sa lahat ng mga galing bakasyon. We do hope that you're able to recharge dahil madami-dami po ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito. I'm Denise Tan. And I'm Lourdes Vera. Whether bus, plane, or small white boat ang sinakyan, sa pagbiyahe, dapat lagi mapayapa ang trip. Kaya so now, sit tight. Let's have some afternoon delight. It is Tuesday, August 27. At nako, akalain mo yun, 5 days na lang pala, start na ng Burr month. Nako, may nagsistretching na. Naaamoy-amoy ko na siya. Oh, and you know what that means pagdating ng Burr months? Gastos months. Ay, grabe. Dapat positive lagi ang pananaw. Positive gastos months. Gastos months, pero marami rin racket. Marami ring racket. At least for some people. Oo, some people. Sana all po tayo. Sana all. At welcome back sa kanila. Hello sa mga galing long vacation. Anong pakiramdam? Diba? Ano feeling nakapagpahinga ng 4 na sunod-sunod na araw? Pa-share. Gustong bumelat nito. Paki-share. Oh, teka lang, bago natin sabihin sa kanilang ating delight of the day, again, we are inviting everyone to please join in the fun and the conversation. Pwede po kayo mag-comment sa ating Facebook page at pati na rin po sa YouTube. Let us know your thoughts. Kung meron kayong mga nakakatuwa o gustong i-highlight ngayong araw na to o yung mga nadinig nyo sa show. Ubusan ng hininga. Kaya mo yan. Sa show, please let us know. May alam ba kayo kung saan masarap? Alam ba yung feature delight natin na, uy, alam ko, may mas masarap kesa dyan. Ano ba? I-comment nyo po yan. Oo nga. Kasi ang ating delight of the day, the chosen one, is the puto pao. Now, puto pao is a Filipino-Chinese cuisine fusion na masarap kasi, kumbaga, puto na, siopaw pa in one. Saan ka pa? Diba? At alam mo, napaka-elegante ng pagkakahiwa ng salted eggs sa ibabaw. Love you! Kiss-kiss. Huwag naman. Kala ko may kiss sa ano. Actually, mas okay yung kiss kaysa sa isang binabala ko. Sige. Oo, ikaw ba yung mahilig sa puto pao? Mas mahilig ako sa puto na may salted egg or sa siopaw mismo. Alam mo, dati ginagawa ko. Kapag bumibili ko ng siopaw sa isa 24-hour na siopawan, meron akong katsipan na gagawin. Anong katsipan yun? Ikaw naman. Dadaan ng palengke, bibili ako ng extra salted egg. Ay, ang sarap! Kung hindi siopaw, ay para sa ensaymada. Ay, ang sarap naman ng trip mong yun. Magawa nga nito. Nagagawa ng alcohol. Naging creative ka eh. Parang, alam mo, bitin to eh. Salted egg, achieve ko talaga. Hindi wais nga yun eh. Nakatipid ka pa, di ba? Hindi. Alam mo, pag bibili ka ng salted egg, hindi pwede salted egg lang, syempre. Magkano yung kamatis ninyo? Ay, ang sarap! Sunod-sunod. Tapos dudurugin mo yung kamatis tsaka yung ano. Yes, oo. Pero ang salted egg kasi napaka-versatile. As we found out, pwede siyang dessert, pwede siyang savory ulam. Saan ka pa? Pero, nung una ako nakatikim ng toasted siopaw, duda ako eh. Bakit? Paano maluluto yung loob niyan? Tangay, no? Siyempre. Pero, executed perfectly, napaka-delightful talaga ng toasted ng puto pao. Puto pao, oo. Puto pao or toasted siopaw? Saan ka? Puto pao. Puto pao pa rin. Puto pao pa din. Okay lang, sige. Next time ano tayo, ikot-ikot tayo sa Binondo siguro para the best na makuha natin. Yung makasipol eh. Okay. Ang sexy tignan ng ating puto pao. Ayun. That is a freedom of expression. Okay. At habang sinisipulan mo ang ating delight of the day, naku, paalala lang po, we are watching a few big stories today. Kaya umpisahan na natin with the headline from Davao City. You know. Nako, tensions were high until yesterday around the so-called kingdom of fugitive preacher Apollo Kibuloy. Ano na kaya yung nangyari ngayong ika-4 na araw ng paghahanap para sa Kingdom of Jesus Christ founder? Tanungin po natin ang Mobile Journal, Evan Tarinque. Evan, okay, compared sa kahapon, medyo humupa-hupa na ba yung tensyon o mas tumindi pa? Pops, Lord, Denise. Actually ngayon, wala ka nang mas, humupa na yung tensyon ngayon. No? Hindi katulad kahapon na
medyo sobrang taas talaga dahil nga sa nangyaring dispersal. Pero ngayon, may kita naman natin sa likuran ko, ito, maluwag na yung daanan, nakakadaan na yung ilang sasakyan dito sa may CP Garcia. Pastor Denise? Okay. So, ngayon, balita namin yung mga naharangan ng mga highways kahapon papuntang airport, medyo lumuwag na. Pero hanggang kaninang umaga, balita ko may mga interruptions pa rin daw sa movement ng mga flights. Totoo ba ito, Ivan? Pastor, as far as yung nakuha nating information, wala namang naging interruptions sa flight. Yung ang interruptions na talaga is yung mga talagang babiyahe papuntang airport galing northbound dito nga sa may CP Garcia kasi nga umaga pa lang itong part na kasi ito, actually iikot na lang natin. Itong part kasi na ito, kaninang umaga may mga police barricade pa yan. Ngayong around 1:30 PM lang, muling binuksan ito. Kaya medyo may flow na ng traffic dito nga sa may CP Garcia. Pastor Denise? Okay. Ivan, we also wanted to know, because yesterday, syempre, we got reports of unfortunate incidents of harassment, no, sa mga media workers, hindi lang dito sa atin, pero pati na rin sa iba-ibang networks by KOJC members. Meron bang bagong insidente o may mga nabalitaan ka ba na nangyari recently? So, Denise, yung pinaka-latest nga dun sa isang nangyari dun sa may isang media network, no, na kagabi around 9 PM, tinumog yung kanilang crew cap, no. So yun yung pinaka-latest na nangyari, pero kanina nagkaroon ng press con si Attorney Torion, no, at humingi nga siya ng dispensa dun sa mga nangyaring ganong kaganapan ng mga these past few days. Sabi niya pa is mahirap daw kasi labanan yung damdamin, lalo na daw ngayon medyo high talaga yung tension between yung mga pulis at yung mga ilang membro ng KOJC. Denise? Oo. Okay. Ngayon ba, ano bang status ngayon ng police movement? Meron pa rin ba o gaano pa rin karami yung mga nasa loob ng compound ni Pastor Quiboloy? At nabalita kahapon, at least yung before sundown na balita mo na naando na sila doon sa may ilalim at may sinusubukang i-penetrate na isang area. Ano na bang status nun, Ivan? Pastor, actually kanina kinonfirm nga niya Attorney Torion na meron nga sinusubukang i-penetrate dito nga sa JMC building. Ito, yung JMC building, ito yung si Mariac College, no. Kanina may tinatry daw as early as 4 AM, no, may tinatry daw i-penetrate sa loob ng eskwelahan yung ilang miyembro nga PNP. Yun nga daw, jackhammer daw, no. Pero based din sa kanyang pakikipag-usap sa amin kanina, sabi niya hindi raw din nila ma-confirm kung ano na nangyayari dahil daw sila mismo na nasa loob ay hindi din daw pinapayagan makita or malaman kung ano yung nangyayari doon nga sa building na yun. Pops Lord? Alam mo, ibang programa, no, sa ibang network, pero narinig ko yung panayam kay DILG Secretary Benhur Abalos. Sabi niya, malapit na ito, malapit na. Sa tingin mo lang, kukunin ko lang yung opinion mo, ano kaya yung ibig sabihin ng malapit na? So, Pops Lord, yun nga, ito nga kasi medyo kalmado yung tension dito. Ito nga, baka ito na nga yung calm before the storm, no? Pero we can only suggest or we can only create na meron ng ganun na mangyayari. Pero nga, based nga doon sa statement ni DILG Secretary Benhur Albaros, medyo mukhang may pinaghahandaan sila ng something big, no? Pero hindi na sa atin na nabibigay yung iba pang detalye dahil nga baka mabulyaso yung kanilang plano. Ivan, I just want to go back to what was reported yesterday, no? I believe the area, the compound is around 30 hectares big. Kung sinasabi nila na malapit na, quote-unquote malapit na, do we have any idea how much of the area has been covered for them to make that kind of statement? Yes, Denise, we're still trying to get updated figures nga dito from the police side. Pero kanina, sabi nga ni Atty. Torion, kanina legal ng KOJC, parang this past few days pa nga daw, actually naikot na daw ng PNP, pero patuloy pa rin daw yung pagsugod. Pero as of until now, patuloy kami nag-aantay ng update kung gano'n nakarami o yung mga building or structures na napasok na ng PNP. Denise?
Speaking of dami, Ivan, gaano rin kadami yung mga KOJC members that are still there, camping out, standing their ground? Yes, Denise, hindi katulad dati. No, actually, there's only, I believe, estimated around below 100 na lang yung mga nandito, no? So kung pwede natin ipakita, ito yung kanilang pinupwestuhan talaga since nung Saturday. Itong pwesto ngayon, makikita natin, only a handful of people yung nandyan. Yung iba naman, lumipat dito. No? Ito yung sa may tapat ng airport, tapos yung iba naman, nandito. Kanina nga, may nakausap tayo. Isang estudyante nga, mula dito sa Jose Maria College, no? Nag-impake na siya, nalabas niya na yung mga gamit niya, and we're still, yun nga, nalabas na yung kanyang mga gamit kanina, at yun nga, nagpaplano na sila umuwi ngayon. Denise? Alright. Kung ano may something big na nabanggit mo kanina, Evan, ano pa rin ang magaganap? Sana'y walang masaktan at ingat pa rin kayo dyan, ha? Evan Tarinque, nag-ulat live mula sa Davao ang ating mobile journal. Thank you, Evan. And later on in the program, we will have more updates from Davao, plus the hearings now happening at the Senate. For now, let's check out some social media stories that we have on Reuters.com. Donald Trump is threatening to pull out of the debate with Kamala Harris over issues with the microphone. Hindi ko maintindihan to, Denise. Ang labo eh. Okay, dati, yung hot mics na issue niya supposedly. Well, in-implement yan nung debate niya with Joe Biden kasi it's actually, ang tendency ni Donald Trump is to talk over the other person pag nakipag-debate, which actually happened during his debate with Hillary Clinton. At yun nga, so if it's not your turn, nakapatay ang mic mo. Ngayon, parang baligtad. Ngayon sila Harris ang nag-insist na, let's leave the damn mics on. Ito naman sila Trump yung maayaw. Ano kaya ito? Well, one of the reasons stated was that possibly is because pag daw may hot mic, pag may debate, usually mayroong mga comments na sumasagot basta-basta, and sometimes it does not help the person who's part of the debate. Kasi biglang may masasabi sila that would not help their cause. Parang, kunyari, may nagro-roller report. Sabihin, masarap na siopaw. Ganon, di ba? Labo nun. Tagal mag-gat. Gusto ko na kumagat sa siopaw. Yan. Or maari din, in general, mas may issue si Donald Trump doon sa stasyon. Kasi ABC. Yes, true. Yung network na yun, supposedly nakikita nyo, baka napapanood niya na yung mga anchors ng stasyon na ito ay biased against him. Yes, that's what they said. Alam mo naman kay Trump, isang network lamang ang totoo para sa kanya. Alam mo kung ano yun? Ikaw magsabi. SMN. Fox News, syempre. Kilala din naman sila. Yes. Oo. Kaya, abangan natin. Pero marami nagsasabi, natatakot lang si Trump debatehin si Kamala. Ano tingin mo? Well, we can't really say, kanya-kanyang dahilan yan. But they are saying na, yun nga, baka daw kasi mga comments or offhand comments na not meant for the public and for Trump and his team lang. So, gusto nila nakapatay yung mic. Actually, nung kay Clinton din naman, parang wala namang ganong issue. No? O baka Trump should not stop hiding behind the mute button, sabi, nung nasa kampo ni Kamala Harris. Pero October 1, ito mas excited ako rito. Feeling ko hindi papatulan ni Trump tong yung debate na yan. Feeling ko magpo-pull out siya last minute kasi parang takot siya kay Kamala for some reason. Well, that is something na abangan natin. And, pero, yes, mas excited ako doon sa VP debate. VP debate? Yes. Kay Walz at kay J.D. Vance. Talagang yun, bakbakan. Mas yun ang, kasi medyo hindi pa natin kilala itong dalawang to. Correct. At mukhang sa asaran, mukhang talo itong si Vance. Malakas pang asar si Vance. Si Coach Walz. Alright, so abangan po natin yan. Again, the ABC debate is scheduled on September 10. And Trump proposed September 4 debate on Fox News. Kakabanggit lang. But Harris's camp said no. A vice presidential debate between J.D. Vance and Tim Walz is on October 1st on CBS News. Yan, abangan natin CBS. Balik naman tayo dito sa ating bansa on the Philippine Star. Hindi sa atin yan. Sa ibang airline yan.
On the Pero Philippine Star lang. report, The yes. Philippine Star lang. Yan ang ating headline dito. Sa India, there is an Indian airline in particular, that provides options for female passengers to not sit beside men. So solo travelers, especially female passengers, are now given the option to sitting beside male passengers during their flight thanks to this Indian airline. Sabi nila, it is part of their hashtag Girl Power campaign. Oo. Ganda na pangalan ng airline at dapat may award ang sino nakaisip nito. Kung may Sebgo tayo, meron silang Indigo. No. Oo. Anyway, marami kasi nagsasabi na pagdating sa transport, may mga Indian airlines talaga na sabihin natin na may mga spaces na nahihirapan kontrolin, mga supposedly private spaces. At hindi marunong rumespeto raw yung maraming Indian men. Lalo-lalo na sa tren. Nako kasi naman siksikan talaga doon. Parang wala kang private space naman talaga doon. Pag nasa tren ka daw, mag-ready ka na kung ano-anong kurot ang mararamdaman mo sa iyong likuran. So yan, the implementation again is to make women feel more comfortable when they're traveling or in their traveling experience. At ang may sistema pala. sinasabi, Oo. Doon sa website, ang babae may option pala na mamili kung pag pink seats, ibig sabihin, occupied by women. Okay. So, pwede kang mamili. No? So, may option ka kung gusto mo katabi o hindi, babae. Ngayon, may tanong ako kasi, Tita Denise. Paano kung may isang lalaki, sabi niya, but I identify as woman? Doon hahaba ang diskusyon. But, paano ba? Ang hirap kasi ng conversation. Are we gonna get into it? Tsaka na natin problema. Mas gusto ko tingnan tong balitang to. Ay. Woman removed from plane after refusing to put luxury bag under the seat. Medyo, mahal daw kasi binili niyang LV. Oo. Alam mo ginawa? Pinababa siya. After 1 hour. Yes, because it's a protocol. It is for the safety of not just herself, but for the fellow passengers. Pero talaga, isang oras, by that time, nakarating na ako na ng nun eh. Kung saan man pupunta si Alice Go, halimbawa. Ang bagal nito, wait, sorry. Napapahiya ako kay Tita Denise. Huwag kang mag-alala, mamaya pag-uusapan pa natin yan. Ano ba, ayaw? Takutin mo nga. Ayan, woman removed from... Nasa tabi lang daw kasi. Nasa tabi. At galing China, itong traveler na ito. Ano ba mag-refresh? Pati tuloy ako. Ito. Ayan na. Ayan, baka sabihin, nag-iimbento lang ang Tito Lord ninyo eh. Okay? So, at least, wait. Yan. Oo. Delaying flight by 1 hour. Kasi nasa tabi lang ng seat niya. Di ba pwede naman yun? Na nasa tabi lang ng seat mo. Maliit lang naman yung handbag, di ba? Kasi kung merong unexpected turbulence or whatnot, hindi mo alam what could fall out of the bag, kung yung bag mismo ang tumama sa fellow passenger, and what kind of ripple effect or domino effect that would have within the flight. Siguro masakit to. Tamaan ng bag na tig $3,000 no? Pero mas gusto ko tong article na ito. Ano naman yung nakita mo? Passenger removed from plane. Because of flatulence. After passing gas loudly. Kaya mo yan. Mamaya balikan natin yan, sige. Balikan natin yan. Alright. Pero again, we'd like to mention that this has been praised by many. Yes. Dahil it was implemented again by an Indian airline. And yung India kasi, they have high cases of assault against women. Harassment, sexual harassment in general, and sexual assault. Yes. So this is, again, goes back to their hashtag girl power and giving women a more comfortable travel experience. Sana meron ding app na sasabihin sa'yo kung yung katabi mo ay may kasamang mga makukulit na bata. Pwede kaya yun? Baka for a few years, pwede na i-register yun. Or kung maligalig yung pasahero. Paano maligalig? Hindi marunong mag-off ng cellphone. Nanonood ng mga Steven Seagal movies sa cellphone niya. Ayaw mag-earphones. Walang earphones. Alam mo na tuloy yung plot ng Hard to Kill 1 and 2.
Okay. Okay. Speaking of social media, binabati namin lahat ng nanonood sa Afternoon Delight via live streaming on Facebook and YouTube. Mamaya babasahin namin kung sino-sino kayo. Alright. Tatay ko. Oh. Kung nanonood tatay ko ngayon. Sige, silip ba tayo? Mamaya. And before the end of the show, magbabasa ulit tayo, ha? So keep the comments coming para basahin po ng ating Tita Denise. Kayo ho ba? Sino ba ang mga gusto ninyo at mga ayaw katabi sa eroplano, lalong-lalo pag mahaba ang biyahe? Oo nga. Give me one. Ako ang ayoko yung pagdadaan is itutulak nila yung buong seat. Kasi habang natutulog ako, gumaatras yung ulo ko, ganon. Kung ikaw ay nasa aisle, kasi nasa window ka, nasa window yung tao, wala man lang excuse. Or yung nasa likod ko, usually nasa likod yung pagbabuelo tumayo, ang hahatakin niya, imbis na yung armrest, ang dadantayan niya, hahatakin niya yung harap. Ay, so, bastos, oo. madalas ako maka-experience. Tapos minsan yung buhok mo pa sumasama. Hindi pa naman, wala pa naman sa ganon. Pero, pag wala talaga silang upper body strength, anong gagawin nila? di magpasensya na lang ako. Nasa coach ka. Sorry. Sorry, wala may tayong dahilan pambayad. kung bakit may first class. Hindi lang yan, ha? Okay, itong rule dyan. Kung nasa gitna ang pasahero, kaninong command yung who has autonomy over the, ang tawag doon? Ako bigay ko sa middle seat. Kawawa yung middle seat. Sama ng upuan niya Masama upuan niya, tapos di ba? So, middle seat, huwag nyo nang i-occup, kanya na yun. Total, nando naman kayo sa dulo magkakita. Kanya na yun. Lalong-lalo na kung meron siyang hawak na cellphone at nanonood siya ng Steven Seagal movies. Okay, time out muna. Marami akong kwento sa inyo. Magbabalik po ang Afternoon Delight. Alright, nagbabalik po ang Afternoon Delight dito po sa One News. Lourdes Vera po ang inyong lingkod. At ako naman po si Denise Tan. Thank you for staying with us. And again, one of the biggest stories of the day is the Senate hearing on the escape from the Philippines of dismissed Bamban Mayor Alice Go and company. We take you now to the Senate and we will be listening in live in the discussions. Na ikaw rin ang pumirma bilang Chief Financial Officer. So, ang ibig sabihin nito, aking hinala ko, yung mga perang pumapasok dito, hindi dinideklara sa gobyerno, dinadala ito papuntang Bamban para ipatayo yung Pogo Hub. Hindi ko po alam. Pero ikaw yung nakaperma Ikaw yung nakaperma dito. Kaya yung perma natin, kala natin inosente, pero very powerful yan. Sagrado nga, sabi ni Senator Risa. So yun yung mga nakita naming mayroon ba tayo nito? Flash natin. Sige. So yun yung mga nakita namin Sheila, dahil nga yung pangalan mo nasa maraming papeles, 10 corporations yung pangalan mo. Kaya hindi natin pwedeng tanggalin na sentro ka sa mga activities ng Go Family. At nakita nga namin, dahil nga matagal na namin inaalam kung paano napondohan ni Pogo Hub sa Banban, ngayon parang klaro na, Madam Chair, na ginagamit itong mga Go-related family businesses, ipasok yung pera at dalhin sa Bamban. Dahil hindi ma-justify sa benta nila Hindi ma-justify na 455 million ang benta ng farm from 2010, pero ang pumasok 4.4 billion pesos. So, how do you justify that? At yun na nga, hinahanap nga natin yung pondo na ginamit sa pagpapatayo sa Bamban. At kaya importante yung AMLAC. Andito ba yung AMLAC?
Yeah, kaya importante yung AMLAC dahil aside from the human trafficking issue, malaking money laundering activity rin ang nangyayari sa atin ngayon. At in fact, mas malaki yun dahil hindi na-detect ng ating gobyerno. Nakita rin namin yan. Kaya gusto namin malaman ngayon sa AMLAC na saan na yung kaso dahil ilan hearing na pinapangako sa amin na magpa-file na ng money laundering case pero nasaan na yung money laundering case. Sen. Sherwin, nasa holding area lang pero papunta na yung AMLAC resource person. Thank you. So, yun na muna, Madam Chair. Okay. Are you here? But while waiting for AMLAC, tanong ko lang kay Commissioner Tansinko. Commissioner, I was also listening earlier. Nasabi nyo kanina na nalaman nyo na ito as early as August 15? Tama po ba? Yes, Your Honor. Oo. Tapos nalaman lang na buong Pilipinas na wala na pala si Alice Guo is August 19. No? Bakit ho nagkaroon ng 4 days na lag? Diba? With the age of internet ngayon, kaya na natin mag-Zoom. At narinig ko rin kanina, galing rin kayo sa isang conference na kasama nyo lahat ng mga immigration officers at immigration heads. I would assume na kilala nyo sila at mayroon kayong access at least. And because yung last physical presence ni Alice Guo dito is May 22. So, ang tagal na ho nating hinahanap siya. Almost 2 months nawala. Almost 3 months na. At nung nalaman nyo nung August 15, bakit umabot pa ng 4 na araw bago na-announce pa ni Senator Risa, hindi ho nanggaling ho sa Bureau of Immigration? Because na-assume ko na dapat ho manggaling ho sa inyo. Nanggaling pa ho sa ibang sources. Anong nangyari ho? Bakit, at I understand rin na based sa mga statements ho ni Secretary Remulla, hindi rin siya na-advise. Parang lahat nagulat nilang nung nagkaroon ng privilege speech si Senator Risa. So, bakit ho na-delay ng almost 5 days? We learned, we received the information, Your Honor, from PNP 15, and 15 was the last day of the conference that I attended to, and I nagbiyahe po ako from Nha Trang, Vietnam to Manila on the 16th. Umalis po ako doon 3 o'clock in the morning, nakarating ako ng Pilipinas ng about 7 o'clock ng gabi. So I was in flight, 2 sakay po ng aeroplano. Then 17, 18, Saturday, Sunday, nakikipag-coordinate na po yung mga intelligence agents natin, pati po ako, sa lahat ng mga magko-contacts natin. We did not report immediately kasi ayaw po namin maglabas ng information na hindi po properly validated and confirmed. Tulad ng sinabi ko po kanina, may information na Batik Air na 177 na galing from Malaysia to sabi Denpasar to Malaysia, but kung i-check po natin, ang OD 177 is from Malaysia to Denpasar, baliktad po. And we were also being may mga information din po kaming na
na receive na nasa Sabah, may iba-ibang, may Malaysia, may Singapore. Again, that was a Senate hearing, and if you want to get more details and watch more of that, you can head on over to our YouTube page on One News. Kanina, isa sa mga, almost an hour ago kanina, si Senator Bato de la Rosa ay kinwestiyon itong si Sheila Go. Parang, wala ka ba talagang idea? Because Sheila Go is actually saying that she had no idea that we're already in an act of fleeing the country. Kasi ang sabi lang daw sa kanya ni Alice, yung sister niya parang depressed and she wanted to literally get away. Yun pala, hindi niya alam. Ang claim niya, hindi niya daw alam. Wala siyang kaalam-alam. Si Senator De La Rosa naman sabi, wala kang kaalam-alam, ilang barko na sinakyan ninyo. Napalipat. Napaiba-iba yung kulay, palipat-lipat. So, ganon. In fact, I think, magiging highlight na yung soundbite yan maya-maya lamang at sinabi, huwag mo kaming lolokohin. Ganon. So, abangan pa po natin at may isa pa po yata sa Senate, may isang hearing pa na ginaganap this time on policies of TV networks and talent agencies on abuse and harassment. And we bring in News 5 correspondent Ria Fernandez. Okay, Ria, what is the latest from your end? Hi, Lord. Hi, Denise. Yes. With respect when it comes to abuse, especially Ria? Ria, sorry. Ako? Ria, sorry. Yung signal mo, garbled. Tatawagan ulit natin si Ria Fernandez, ang ating reporter, kasi sayang yung report. Habang inaayos natin yung signal. Baka pwedeng pumihit lang kahit Ria? Hello? Yeah, better. Okay, ito, malinaw na ba? Yes. Okay, yan, kanina nga umaga, ng pagdinig ang Senado sa mga polisiya ng broadcast sectors or broadcast company na may kaganayan sa harassment, most especially sexual. So okay. Inaayos natin si Ria. Tuluyan na, totally nawala na yung signal natin kay Ria Fernandez. Pero okay, habang inaayos natin yan, kasalukuyang ginaganap isang hearing din tungkol sa policies ng TV networks about yung harassment in the workplace. Dahil sabay-sabay po, kaugnay pa rin ito ng isyong sinimulan last week at tungkol doon sa isang network na supposedly merong mga freelance na executive, mga talents. That's right. At nagkaroon ng mga allegations supposedly ng pang-aabuso ng physical at sexual sa ilang mga katrabaho nila. So, mabalikan po natin mamaya. Anyway, may rundown ng stories tayo. Correct. Pag-usapan muna natin. Yes. More stories on One News. The latest Okta survey shows that President Bongbong Marcos's trust rating has increased to 71% in the second quarter, while Vice President Sara Duterte's score dropped to 65%. Meantime, the president's performance rating rose to 68%, while Duterte's declined to 60%. This is the first time that Marcos has logged a higher trust and performance rating than Duterte based on Okta surveys in the last 3 years. Presidential envoy to China, Benito Techico, denied any close ties between President Bongbong Marcos and his wife, Liza, and alleged illegal pogo player Cassandra Lee Ong. Ong's lawyer, Ferdinand Topacio, has linked the Marcoses to his client, but Techico said the first couple only obliged Ong's random request for that photo taken in 2020. The implementation of new tollway guidelines has been postponed to October 1st from August 31. The revised guidelines include the imposition of penalties for vehicles with insufficient load balance on their RFID. The DOTR said the extension intends to provide additional time for refining expressway operations and increasing public awareness. And we have Ria Fernandez back on the line. Ria? Yes, hello. I hope malinaw na yung linya natin ngayon. Much better. Ayan, Ria. Alright. So kaninang umaga nga, Lord and Denise,
nagpatuloy ang Senado sa pagdinig doon sa mga polisiya ng mga kumpanya, broadcast network, pagdating doon sa mga reklamo ng abuso at harassment, most especially kapag sexual yung nature, no? Alam naman natin na nag-ugat ito doon sa reklamo ni Sandro Mulak, isa siyang aktor na anak ng dating child star na si Nino Mulak. Ang inireklamo niya, 2 dating independent contractor ng GMA7. So sa pagpapatuloy ng pagdinig kanina, isa lang dito sa mga dating trabahador o empleyado ng GMA ang humarap sa Senado. Yun ay si Jojo Nones. And like in the past, evasive siya sa mga tanong ng Senado, particularly ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada. Kasi alam naman natin, the way the senators ask usually to establish yung may gusto silang i-establish, inuulit-ulit nila yung tanong kahit na yung mga tanong na yun ay natanong na nila noong mga nakaraang pagtinig. So halimbawa, yung chronology of events nung araw na nangyari umano yung sexual harassment laban kay Sandro Mulak. So very evasive itong si Jojo Nones. Kaya ang ending, mananatili siya dito sa Senado dahil umiiral pa rin yung contempt na ipinataw sa kanya ng mga senador. Alright. So alam namin nagmamadali ka, Ria. Mamaya babalikan pa natin si Ria Fernandez for further updates. Maraming salamat sa oras mo, Ria Fernandez from the Senate reporting. Thank you. Alright. China's once again blocked the Philippines' humanitarian mission in the West Philippine Sea. Yesterday, News 5 correspondent Brian Basa has a report. Bantay sarado ng 40 barko ng China ang barko ng Pilipinas na BRP Teresa Magbanwa. 4 na buwan nang nakaangkla sa Escoda Shoal ang ating barko pero hindi ito malapitan. Nitong Lunes, 2 barko ng Pilipinas ang sumubok na makalapit, ang BRP Cape Engaño at BRP Cabra ng Philippine Coast Guard. Pero umpisa pa lang, binuntutan na agad ang mga ito ng barko ng Chinese Navy. Kung mapapansin ninyo, kulay gray ang kulay ng barko, may bow number na 105 at halos doble ang laki nito kumpara sa BRP Cape Engaño. At hindi lang yan, may natatanaw pa tayo na isa pang barko ng Chinese Navy na nakasunod naman sa kaliwang likuran natin, may bow number ito na 626. May dala pa namang supply ng pagkain, inumin at iba pang gamit ang mga barko natin para sa mga sundalong Pilipinong nakaistasyon sa BRP Teresa Magbanwa. Pero pinaligiran ng 4 na China Coast Guard vessel ang BRP Cape Engaño. Minabuti nitong tumigil para kausapin sa radyo ang China. Sinabi ng ating Coast Guard na ang tanging pakay ay maghatid ng tulong sa mga tropa sa nakaangklang barko. Habang patuloy ang radio communication, pumoporma ang mga barko ng China Coast Guard. Pasado tanghali nang makita natin itong CCG Vessel 5205 na binuksan nito ang water cannon. Anytime, pwede nitong bombahan ng tubig ang BRP Cape Engaño. At sa kaliwang gilid naman ng barko, nakaharap sa atin ang CCG Vessel 21555, ang isa sa mga barkong bumangga sa BRP Datu Sanday ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources noong August 25. 5 oras na nakapirmi sa laot ang 2 barko ng Pilipinas. 5 oras din ang tinagal ng negosasyon. Pero bandang alas 4 ng hapon, umatras din ang BRP Cape Engaño at BRP Cabra para sa kaligtasan ng lahat. Sakay ng BRP Cape Engaño sa West Philippine Sea para sa 1PH, Brian Basa, News 5. Now moving on to another story, the Philippines has confirmed 2 more Mpox cases yesterday. The details from Mobile Journal of Francis Orsio. 3 na ang aktibong kaso ngayon ng Mpox sa bansa, kasunod ng bagong 2 kasong naitala ng Department of Health o DOH. Ayon sa ahensya, parehong clade 2 o ang mas mild na uri ng Mpox virus ang nakita sa 2 pasyente.
Pareho rin silang lalaking taga Metro Manila. Si case number 11 ay 37 years old. Nakaramdam daw siya ng sintomas noong August 20 gaya ng skin rash sa mukha, braso at binti. Umamin siyang nagkaroon ng intimate at skin-to-skin contacts sa nakalipas na 3 linggo. Dinala siya sa ospital noong August 22 at doon kinuhaan ng skin sample habang nagpapagaling pa. Sa intimate at skin-to-skin contact din nahawa si case number 12 na edad 32 anyos. August 14 nang lagnatin at magkasugat siya sa ilang bahagi ng kanyang ari. Kinuhaan siya ng skin sample at dinala sa ospital noong August 23. Pero kalaunay pinauwi na rin habang naka-home quarantine. Inabisuhan na ho at alam na po ng ating mga local epidemiology and surveillance units sa ating mga local government units kung paano tatanungin ang mga detalye ang nanggagaling sa LGU. Pero ang epidemiologic data, ang guidance, nanggagaling yan sa DOH. Hindi tulad ng COVID na mas madaling makuha sa pamamagitan ng hangin, sa Mpox, maiiwasan basta't protektado ang balat. Yun nga lang, iba yung pag-iingat pa rin ang kailangan lalo't hindi inaalis ng DOH ang posibilidad na makapasok sa bansa ang mas matinding uri ng Mpox. Mpox, mas madaling matukoy, mas madaling iwasan, huwag mo na magdikit balat sa balat kasi yun talaga yung hawaan. Kaya naman kahapon, ipinag-utos na rin ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang paghahain ng cease and desist order at notice of violation para sa isang club. Hindi raw kasi ito nakikipagtulungan sa LGU para sa contact tracing ng naunang nagpositibo sa Mpox ngayong taon. Ayon kay Mayor Joy Belmonte, itinuturing na banta sa kalusugan ang pagtanggi sa isinasagawang contact tracing. Kaya nananawagan siya sa mga residente at negosyante na makiisa sa pamahalaan para matiyak ang kaligtasan ng bawat isa. Patuloy ang paalala ng eksperto na mag-ingat sa banta ng Mpox. Para makaiwas sa sakit, maaring magsuot ng mahahabang kasuotan at ugaliin din ang paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. Mobile journalist Francis Orsio po, hatid ang mukha ng balita. All right, we have another reporter in Davao to bring us updates on the situation there. And let's bring in news correspondent Bril Montalvo. Bril, okay, kamusta ba dyan? Sabi ni Ivan kanina medyo bumaba na ng konting tensyon. Yes, Lord, tama ka dyan, no? Nandito pa rin tayo sa may KOJC compound. Dito nga sa buhangin ng Davao City. At bahagyang bumaba or wala ng tensyon, under control na ng ating mga kapulisan. Ito nga labas ng KOJC compound. At sa katunayan nga, Lord, open na itong isang lane sa harap ng KOJC compound. At isang lane na lang ang inoccupy ng ating PNP. At open to public na sa mga motorista itong isang lane sa harap ng KOJC. Bril, yesterday we heard from you, no? Gusto lang kitang kamustahin because there were reports coming from you and our other mojos of harassment to the media mula sa mga KOJC members. Ngayon ba may naranasan kang ganyang mga incidents? At kamusta ang reception ng mga KOJC members sa media naman ngayon? Yes, tama ka nga dyan. Sa gabi, nakaantabay tayo buong magdamag sa harap ng KOJC compound. At kagabi din, mga pasado alas 10 kagabi ay nagkaroon na naman ng harassment sa ating mga media dito. Again, sa ilang KOJC members, sinuyod or hinaras itong mga sasakyan ng media, especially itong government-owned na media, ang kanilang sasakyan ng PTV ay hinarangan. Dadaan sana sila kasi naghingi sila ng permission sa ating mga nakabarikadang mga kapulisan sa otoridad na dadaan sila saglit. Pero hinarangan sila ng ating mga ilang mga miyembro ng KOJC at bahagyang nagkatensyon din kagabi at nagkasagutan itong mga ilang miyembro ng media dito at ilang miyembro ng KOJC at agad namang nagpa-blatter sa police station itong mga biktimang media
at doon sinabi nila na naharas umano sila ng ilang miyembro ng KOJC. Alam nyo nga, halos araw-araw kami hinaharas dito sa mga ilang miyembro ng KOJC. Sinasabihan kami ng mga bayas, mga bayaran, at yung iba na below the belt na yun, personalan na ang kanilang mga banat sa media. Bril, okay. Maliban sa tsura nyo lang, ano yung sinasagot ninyo kapag sinasabihan kayo ng mga ganon na bayaran, etc., etc.? Do you actually reply to that? At hindi ba kayo entitled din sa police protection kapag nagkakaroon ng ganyang physical na mga banta, Bril? Usually, nagiging normal na lang sa amin itong pambubuli or harassment ng KOJC member. Kasi nga yung the way nila mangharas is parang sa verbal lang po. Sinasabi na bias, fake news, nag-spread ng fake news at bayaran. Pero wala naman wala naman kanilang experience na piniphysical kami. So, kagabi, buntis lang mag-physical ng haraling kami ng mga KOJC at hinaras kami. Pero yun na, sobra na, sabi namin dito sa mga media na sobra na ang pangharas ng mga KOJC member dito sa amin. Kaya nagpa-blatter na kami kagabi doon sa Buhangin Police Station. All right. We'd like to thank you again, Bril, for your time. Again, that was News 5 correspondent Bril Montalvo. Ingat ka dyan, Bril. Ingat. All right. And you guys are still watching Afternoon Delight here on One News. It is time for another breather. We'll be right back. August 27th, 1883. One of the world's most devastating explosions as the island volcano Krakatoa erupts in the South Pacific. The resulting tidal waves in Indonesia's Sunda Strait kill some 36,000 people on the islands of Java and Sumatra. 1908. We have the opportunity to move not only toward the rich society and the powerful society, but upward to the great society. Lyndon Johnson, the first American president from the South to be elected since the Civil War, is born near Stonewall, Texas. Johnson's legacy includes landmark civil rights laws, Medicare and Medicaid, anti-poverty programs, and a tragic escalation of the Vietnam War. 1910. Mother Teresa, the missionary who earned a Nobel Peace Prize for her work on behalf of the poor, is born in present-day Macedonia. 1859. Colonel Edwin Drake drills the first successful oil well in the United States near Titusville, Pennsylvania. 1979. Britain's Lord Louis Mountbatten is killed when his boat explodes off the coast of Ireland. The Irish Republican Army claims responsibility for the blast. And 1967. I read the news today, oh boy. Brian Epstein, manager of the Beatles, is found dead at his London flat after an overdose of sleeping pills. Epstein, who helped guide the Fab Four to rock and roll stardom, was 32 years old. Today in history, August 27th. Ed Donahue, The Associated Press. And we're back. You're still watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Tan. At ako naman po si Lourdes De Vera. Now, let's talk about a bus conductor going viral for bringing food or bringing good vibes to passengers. Paano ba naman kasi, sumasayaw sa biyahe? Paano kaya yun? Pasayaw sa biyahe. Mobile Journal Denise Valdez Sancho with a story. Sino ba naman ang mag-aakala na mula sa pagiging casual player, maisa sa katuparan ng manlalarong ito ang pangarap niyang maging kauna-unahang UAAP NBA 2K champion. Kinatuwaan ng netizens ang TikTok post ng 21-year-old Ateneo student na si Paolo Medina matapos magbahagi ng... Take two tayo, take two. Alright. Kasi si Denise Ibang Denise, ha?
Sige, bukas na lang daw yung conduct. Bukas na lang. Sayang naman. Akala ko naman yung nakaayos si Denise Valdesancho kahapon. Anyway, dahil mag-aalas 3 na, ito na ulit ang inaantay po ninyo. Ito na pong I Saw the Signs. Anong edition po ito? Pasok siya dun sa papakita sana natin kay Denise kanina. Travel Memes Edition. Bakit naman? Kasi good vibes. Sana all. Hindi, yung sa conductor kasi. Okay. Oo. Sige nga. Ano? Game. Silipin na natin. Unang meme. Okay, what I want. Eiffel Tower. Versus what I can. Hindi ko na-gets. Ano ba yung nakikita niya? Eiffel Tower, tapos yung isa laundry. Window sa washer. Hina ng kuya mo. Medyo malabo lang. Hindi nakita. Pero, with the same vibes din naman, di ba? Magkape ka na lang. Seryoso, sa CDG ba makikita mo yung Eiffel Tower agad? Hindi rin. Charot. Oo. Pati, hindi lahat ng hotel, swerte kayo kung hotel ninyo makukuha sa Paris ay may view ng Eiffel. Correct. Next. I'm sorry, sir. It looks like your luggage is too heavy for the plane. You have to remove some items and then put them your carry-on, which is going on the same plane. Maari bang ipaliwanag sa amin, Tita Denise, hindi na-gets ang aming maliliit na utak kung ano ibig sabihin Hindi, niya? parang ang nakaano nga dito is it doesn't make sense. Kasi kung tatanggalin mo siya sa carry-on mo, tapos lalagay mo siya sa hand carry mo, yes, pasok ka sa limit nung check-in luggage, pero nandun din sa same plane. Di parehas lang din overweight yun. Kung sino man ang gumawa ng meme na yan, hindi nila alam na minsan may pinapaalis sa item sa yung carry-on dahil, baligtad to, no? Okay. Minsan baligtad. May pinapatanggal sa carry-on kasi may mga bagay na sabihin natin medyo delikado para doon sa cabin. Ito kasi nakalagay lang too heavy. Oo. So, either way. Nangyayari ba yan? Parang mas yung kabaligtaran niya yung mas nangyayari. Okay, next. Anong susunod nating travel meme? Ito, it says, I don't always stay in hotels, but when I do, I take all the little soaps. Hotels lang baka mo! Nakaka-relate ka ba dito? Hashtag, alam mo na. Ba't ka magkukuha ng little soap? Pwede mo naman kunin yung tsinelas. Yung tsinelas. Na sobrang nipis na ng suwelas at may logo pa. Alam mo, minsan kahit sobrang nipis nun, parang ang saya-saya pa din pag nauwi mo, no? Yung tsinelas? Lahat. Yung mga mini lotion, mini shampoo. Oo. At in general po yung pinag-uusapan ni Tita Denise at hindi po iniisip ng mga maruruming utak dyan. Dahil hindi nagpupunta ang tita nyo sa mga ganong lugar. Ay, ano ba yan? Ngayon ko lang na-get. Mahinang bata. Wala. Sabi nga sa social media, very demure. Very cute. Demi Moore. Okay, next up. Ito, samahan mo ako sa beach. Gusto ko mag two-piece. Yun pala, chicken. Ay, parang ang gandang idea niyan. Makapag-chicken joy nga sa dagat. Uy, 3 buwan na akong hindi nagpa-fast food na yan. Gusto ko nang bumisita. Ayan, walang pumipigil sa tita natin, pero wala rin pumipigil sa amin para basahin ang mga viewers ng Afternoon Delight, mga comment niyo. Bea Dalisay, Ronaldo Santos, ganda raw ni Idol Denise. Ay, thank you. Hello daw sa atin. Food suggestion po, cheese sticks. Cheese sticks? Oy, gusto ko yun. Actually, habang wala ka rito, tumira kami ni Tita Pao ng... Ay, grabe kayo. Baka, hello po. Pwede po this week ulit. Ano pa? May mga, eto, basa pa tayo ng mga ilang comments. Ay, si Mr. Rodel Alcantara sumagot dun sa tanong natin kanina. Ako ba dapat magbabasa nito? Sige. Sige nga. Ito. Si Ma'am Denise, gusto ko makatabi sa plane. May pag-asa makapag-picture sa magandang nilalang at crush. Tinype mo lang yan eh. Uy, grabe ka naman. Gumawa pa ako ng Facebook. Thank you daw, Rodel Alcantara. Nahiya lang magsabi ang tita mo. Pero sana nga raw, magpa-picture kayo soon. Actually, may isa pang sumagot kanina, no? Teka, sabi ni,
Ito, sabi ni Bea Dalisay, binanggit mo si Bea, di ba? Sabi niya, mas gusto ko po yung siopaw, sir. Yung tanong din natin kanina, siopaw or puto pao? Oscar N, informative and entertaining show. Thank you, boss. Salamat Ang po. food suggestion niya ay bibingka. Ay, nako. Maglagay po kayo ng mga food suggestions para malagay niyo po lechon, please. Oo. Wag ng rib eye steak. Nakakahiya naman Wag na. po. Okay Wag na na. kayo mag-comment ng rib eye steak next food suggestion. Nakakahiya naman, di ba? Pag sinabi natin rib eye steak, baka masyado kalabisan na yung rib eye steak eh. Rib eye steak. Ang social mo naman, gusto ko lechong kawali lang. Ang opinion ko ni Denise ay kanya lamang. Rib eye steak. So magkaiba tayo ng pagkain. So, JC Valenzuela, thank you sa suggestion mo. Kalingap caretaker. Opo, Sige, game. Anyway, salamat sa mga nag-comment. Bukas po ulit, ha? At thank you for engaging in the discussion. At sama-sama po tayo bukas ulit, ha? 2:00 hanggang 2:00. And that will do it for us here on Afternoon Delight. It's Tuesday, August 27. I'm Denise Tan. Thank you for watching. I'm Lord Rivera. Looking forward to the rib eye steak na hindi ninyo i-comment. Ha? Have a delightful rib eye steak. Afternoon, everyone. Peace, ingat lang po tayo. No violence.